Hindi na-execute at hindi gumana ang triangle offense pagkatapos i-lockdown at sakalin ng depensa ng Jordan ang Gilas Pilipinas at paulanan sila ng 3-point shots kaya tambak malala ang sinapit ng ating bansa nang patikimin sila ng Jordan ng depensa at opensang nakakalula. Pero pasok na rin naman tayo sa next round. Pero hanggang saan niya bahahantong ang pakikidigma ng Gilas para sa ating bansa? May tagumpay at karangalan niya bang maiuwi at makukuha? Lalabas na naman ang mga haters at bashers sa pagkatalo ng Gilas sa Jordan. Pero sa dalawang sunod na panalo ng Gilas Pilipinas, napakaganda ang simula at sistema na kanilang ipinakita at ipinamalas. At kahit tumaob man tayo sa Jordan, kapansin-pansin pa rin ang improvement ng napakagandang opensa sa unang dalawang laban. Kaya ang social media ay pansamantalang napuno ng positibong komento at kasiyahan. Dahil ang dribble drive ni Coach Chot Reyes noon ay nag-transform sa triangle offense ni Coach Tim Cone ngayon. Ano nga ba ang pinagkaiba sa taktika ni Coach Chot noon at lumakas nga ba ang Gilas sa triangle offense nila ngayon? At kung meron kang mga komento na gustong ibahagi ay bukas po ang ating comment section upang maipaabot ang iyong mga opinyon. Welcome back sa ating munting channel mga ka-inspirer at kung bago ka pa lang at kung hindi ka pa rin nakasubscribe ay meron sana akong munting hiling. Papindot po sana ang notification bell at subscribe button. Pa-like and share na rin po. Maraming salamat! Dribble drive offense noon na nag-transform sa triangle offense ngayon. Ito ang taktika na pumukaw sa natutulog na pag-asa ng maraming Pilipino pagkatapos sunggaban ng Gilas ang magkasunod na panalo. Ang dribble drive offense ay hindi nag-fit at napanis lang sa nakaraang international competition na ating sinalihan dahil talagang nangitlog tayo gamit ang hindi epektibong sistema at nanatili tayo sa kabiguan. At talagang hindi rin bumagay ang play na ito sa lineup ng ating pangkat. Kaya nangibabaw ang paninisi, pangungutya at panunumbat. Samantalang ang triangle offense ngayon ng Gilas ay nakatulong sa unang dalawang laban na kahit hindi pa halos nila kabisado ng husto ay merong magandang resulta na nakagawa sila ng smooth passing upang mapaharurot ang matinding opensa. Kalkulado ang mga galaw at kayang mag-adjust sa alanganin at kailangan na sitwasyon. Patunay na karapat-dapat at bihasa na konduktor si Coach Tim Cone. Kaya malaki talaga ang improvement ng Gilas mapa-opensa man o depensa. Kaya tiyak na mas kakatakutan pa ang Gilas Pilipinas kung makabisado lang sana nila ng gusto ang triangle na opensa. Ang ating mga atleta ngayon ay punong-puno ng sipag, puso at determinasyon dahil sa magandang simula ng pagkakaisa at pagbangon. Sabayan pa ng mga positibong komento at reaksyon sa mga kababayan at mga taga-suporta. Kaya ang bangungot ng nakaraan ay napalitan ngayon ng tuwa at pag-asa. Magiging tuloy-tuloy na nga ba ang pagbangon at pag-angat ng Gilas Pilipinas? Panahon na nga ba upang maihanay naman tayo sa pinakataas? Saan aabot ang pakikipagdigma ng ating bansa para sa karangalan at gintong medalya? Magwawakas na ba ang paglilihi at pananabik ng Pilipinas upang paghariang muli ang men's 5-on-5 basketball sa buong Asya? Laban Pilipinas at ipakita ang Gilas at angas. Ito po ang Inspire and Sports PH na nag-iiwan ng kasabihang ang bawat laban na pinaghahandaan at masusing pinag-iisipan. Kahit anong pait at bakla ng nakaraan ay merong paraan upang tumamis muli at gumanda ang kinabukasan. Palagi nating tatandaan na hindi lang learning experiences ang basihan upang masungkit ang karangalan. Epektibong taktika, determinasyon, sipag at husay ang kailangan. Kahit natambakan tayo ng isang buwan sa Jordan.